kakatapos lang yung ating emergency meeting dito sa NDRMC dahil nga sa epekto ng kanina at kung saan ang mga critical areas at nag-report na ang NDRMC, ang OCD, ang DILG, ang DSWD, Pag-asa, of course, para malaman natin kung ano yung areas na hindi pa natin napupuntahan. So, kaunti lang naman ang instruction na binigay ko sa grupo dahil maganda naman ang response natin. So far, sinabihan ko lang sila mag-focus lang ng mabuti doon sa mga areas na sa hanggang ngayon ay hindi pa natin naipasok. So, yun ang magiging next na priority na gagawin ng DSWD, pati na siyempre public works, because kung yung mga daan na landslide, kailangan magtulungan sila ng LGU para i-clear yung daan. The only other main issue is the suggestion that the entire Metro Manila will be put under a state of calamity. And this is because talaga hindi maganda ang flooding dito, ang nangyari dito sa Metro Manila. Especially in the traditional low-lying areas like Nabotas, like in Malabon, like all these places that mababa talaga sa dagat yan, kaya lagi nababaha. Nasira pa yung flood control natin dahil binangga ng barko. Kaya halos lahat ng bayan ay nakalubog sa tubig. So led by our DLG secretary, together with the Mayor Zamora, who is siyang namumuno ng buong Metro Manila mayors, sila magko-convince sila mamaya after this para makapag-decide kung talagang kailangan ba mag-state of calamity ang buong NCR. Sir, hindi kayo mabideclare ng Metro Manila state of calamity? No. We don't. Actually, usually ang state of calamity is the LGU executive. Pag regional, it's because nagkasabay-sabay. Pagiging calamity sa pagka 3 regions ang involved, then already the national has to come in. That's a national calamity already. Wala na kaming choice to pasok ng national. But it's up to the local communities to decide because they know best. They know best what they need. It is also yung pag-deklara ng state of calamity, it's also to access funds para makapag-access sila ng funds kasi nauubos na yung kanilang emergency na reserve, kukuha sila sa national. So that's what we're working on now. So scenario once na declare ng state of calamity at Metro Manila, ano expect ng mga kanan? Well, kung ito state of calamity, of course, yung mga access to funds sa kinakailangan action ng mayor, mas mabilis ito, yung mga procedure na hindi na ganun kahipit, no? Kailangan umaksyon kaagad dito. But what is para mag-clear are sensitive areas like the Kamanava and Marikina at that, kung talagang evacuation, dapat makatulungan. No? Marikina alone, dapat matulungan ito ng Coast Guard at iba pang ahensya ng gobyerno. Meaning, sir, pwedeng ilagay yung evacuees sa mga kalapit na areas? Yes, kailangan magtulungan. Kung hindi kaya ng Marikina, it could be part of Quezon City, mga neighbors niya, kailangan magtulungan. Anyway, ang Metro Manila mayors naman, they're known for that, for helping each other. So ano ng mandate? Di ba dati ayaw ng DepEd paggamit sa mga schools for evacuation? Well, iba ito eh. This is calamity. No? Siguro naman maunawaan naman ng ating mga kababayan. Ito, kalamidad dito eh. Importante dito ang tulungan na lang.